Ayun po, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan po. Kamusta po kayo? Ayan, i-pray po na nasa maayos po kayong kalagayan. Ayan, nandito muli tayo sa ating daily Bible study sa Rema Pills. Bago tayo mag-start or bago natin i-start yung ating pag-aaralan, pasimulan po natin ito sa maikling panalangin. Samahan niyo po akong manalangin po sa hapong ito. Yuko po tayong lahat at tayo po ay mag-pray. Panginoon, patuloy Lord, nagpapasalamat kami Panginoon sa hapong ito. Tinataas namin Lord yung Bible study namin sa hapong ito. Panginoon, dalangin namin Panginoon, patuloy kang mangusap. Panginoon, buksan mo Panginoon yung puso't isipan namin sa hapong ito Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, na mapapakinggan namin, Panginoon, patuloy ito na magsilbi na kalakasan sa amin, Panginoon. Magsilbi itong pagpapala sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos. Dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So yan, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayan, isang tulog na lang, Pasko na. And Merry Christmas po sa inyo pong lahat. Amin po. At ito po yung topic po natin na napasimulan po ng ating mga pastor. Ang title po ng pinag-aaralan natin. Itutuloy ko ulit, pang number 10 na po ako. Ang pinag-aaralan po natin, sabi niya, Christ came to do things. Ulitin ko po, ang pinag-aaralan natin, sabi niya, Christ came to do things. Alam ko po na marami na tayong natutunan, marami na tayong na nakuha patungkol sa pinag-aaralan natin sa hapong ito. Amin po. Ngayon ito po yung number 10 na pinag-aaralan natin. Sabi niya, ito yung number 10, sabi niya, make a new covenant. Yan po yung sa akin po yung number 10. Kung may Bible po kayo, buksan nyo po dito sa Matthew chapter 26 verse 28. Ang Panginoong Sus po may purpose kung bakit siya napunta dito sa lupa. At may purpose kung bakit binigay niya yung sarili niya, yung buhay niya. May purpose yan kasi isang purpose yan, mahal niya po tayo. Amin po, ang isang bagay na natanggap natin sa buhay natin ay walang iba kundi yung Panginoon. Amin po, isa yung sa pinakamagandang regalo na natanggap natin bilang mga mananampalataya. So patuloy lang nating nire-remind, although alam na po natin yung mga bagay na ito, pero hayaan muli natin na ma-remind tayo, maalala natin yung ginawa ng Panginoon sa Kanya para sa atin. Amin po, yung sakripisyo niya para sa atin. Kumbaga, napakaganda pa ring isipin, napakaganda pa ring alalahanin yung ginawa ng Panginoon. Kumbaga, hindi po nakakasawang ulit-ulitin pag-aralan kasi nare-remind tayo na mahal tayo ng ating Panginoong Sus. Amin po. Buksan niyo po sa Matthew chapter 26 verse 28. Ang sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ulitin ko pong muli, sabi niya, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya nga siya kumbaga, ang pinakamahalaga na hindi pera yung pinantubos sa atin, kundi yung dugo ng Panginoon. Kumbaga, yan yung isang napaka-importante o napakahalaga na hindi kayang tumbasan ng kahit kanino man. Para saan? Para sa ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Makasalanan tayo, marumi tayo. Kaya nga niya binigay yung buhay niya
Kasi ang inisip ng Panginoon habang pinapahirapan siya, habang hinahagupit, habang buhat-buhat niya yung krus, ang nasa puso niya, yung isipan niya, walang iba kundi tayo. Yan yung isang purpose kung bakit siya naparito dito sa mundong ito. Kasi bakit? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para kumbaga na kailangan merong magtubos sa ating mga kasalanan, na kailangan mayroong magdanak ng dugo para sa kakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang ginawa ng Panginoon. Yun yung sinakripisyo niya para sa atin. Kasi bakit? Mahal niya tayo. Napaka-importante tayo sa harapan ng Panginoon. Napaka-importante tayo sa Kanya. Kasi maaari naman niyang kumbaga iligtas ang kanyang sarili. Maaari naman niyang sabihin sa mga tao na wala akong kasalanan. Maaari naman sabihin ng Panginoon na bakit niyo ako ipinapako sa krus? Bakit niyo ako pinapahirapan? Wala naman akong mali. Maaari niyang sabihin, pero kailangan para matubos tayo sa ating mga kasalanan, kailangan merong mapahirapan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kasi dahilan dun sa mahal niya tayo. Napakahalaga natin sa Panginoon. Kumbaga, tayo ma-appreciate natin. Kumbaga, yung ginawa ng Panginoon. Ano ba yung bang ma-appreciate natin? Kasi magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kasi, salamat kasi yung bang ginawa ng Panginoon. Kaya tayo andito. Isang bagay lang na hinihingi niya na yung maglingkod din tayo sa Kanya. Amin po. Kumbaga, isang bagay lang din na hiningi ng Panginoong Hesus, yung sumunod din tayo sa Kanya. Maring tayo nabuksan yung isipan natin, kung hindi dahilan sa Panginoon, wala tayo sa mundong ito. Paano yung iba? Amin po. Sabi nila, nagpapasalamat naman ako kay Lord. Nagpapasalamat kay Lord, pero kailangan pa rin na sumunod sa Kanya. Amin po. Kaya, hindi lang pagdating yung time ng Christmas, maalala natin yung ginawa ng Panginoon. Hindi lang yung pagdating ng Christmas, birthday ng Panginoon. Kumbaga, salamat Lord kasi binigay mo yung buhay mo para sa amin. Hindi lang pagdating yung time ng ganito, doon natin siya naaalala. Kundi dapat everyday ng ating buhay, inaalala natin siya. Amin po. Everyday dapat ng buhay natin. Dapat hanggat nung time na nagsimula tayong mabuhay dito sa mundong ito, wala tayong ibang ginawa kundi dapat pasalamatan ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya yung nagbigay nito, siya yung pagmamayari nito, so dapat kailangan nating ibalik talaga. Amin po. Hindi dahil lang sa kumbaga responsibilidad, kundi ito yung kailangan talaga. Ito yung kumbaga ano ba yun? Ito yung importante or ito yung dapat nating gawin talaga. Amin po, yung pasalamatan natin. Hindi man hinihingi ng Panginoon, kundi dapat, alam natin dapat talaga na yung ginawa ng Panginoong Hesus dapat ma-appreciate natin. Kasi ulitin ko po, dugo yung puhunan ng Panginoon habang pinapahirapan siya, tanggap niya. Kasi bakit? Iniisip niya, yung anak ko. Amin po, yung iniisip niya, yung buong sanlibutan. Amin po. Iniisip niya tayo kasi kung hindi niya gagawin yun, kung hindi siya magsasacrifice, kung hindi siya mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, impyerno yung punta natin. So, kumbaga, dahilan sa mahal niya tayo, andito tayo. Isang bagay lang gagawin natin, magpasalamat tayo sa Kanya. Amin po. May isa pa pong verse bago tayo magpatuloy. Sabi niya sa Hebreo chapter 9 verse 15. Basahin ko po. At dahil dito, siya ay tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa
sa ikakatubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Kumbaga, dahilan sa si Jesus or dahilan sa Panginoon natubos tayo, dahilan sa Kanya yung pagpapala na matatanggap natin ay nararapat para sa atin kasi dahilan sa Kanya. Yung dahilan kay Jesus, naalis tayo dun sa sumpa. Dahilan kay Jesus, inalis niya tayo dun sa sakit at karamdaman. At dahilan kay Jesus, inalis niya tayo dun sa kahirapan. Kaya nga sabi ng Biblia, siya ay namatay, naghirap siya para hindi na tayo maghirap. So yung pangako ng Panginoon na para sa atin ay katanggap-tanggap kasi si Jesus ay namatay para lang yung buhay na maganda ay matanggap natin. Yung sumpa na dapat manatili sa atin ay mawala kasi dahilan sa paghihirap, dahilan sa pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na dapat yung sakit na mananatili sa atin, yung kahirapan na mananatili sa atin, nawala na kasi dahilan sa pagsasacrifice ng Panginoong Sus dahilan sa pagsasacrifice niya para sa atin. Amin po, napakalaki ng ginawa ng Panginoong Sus para lang yung maging masaya tayo, para yung sumpa mawala sa atin, para yung kahirapan mawala, para yung kagalingan ay matanggap natin dahilan sa Kanya. Isang bagay lang na gagawin natin, kumbaga, na hindi mawawala sa atin ay yung alalahanin natin ang Panginoong Sus everyday ng buhay natin. Hindi lang yung dumating yung time na kumbaga may mga pinagdadaanan doon lang natin siya naalala, ay mali po. Kundi dapat paggising natin sa umaga, bago matulog, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi siya yung nagbigay ng buhay, siya nagbigay ng kalakasan, siya nagbigay ng kagalingan para sa atin. Amin po, para yung magandang buhay na matatanggap natin, yung pagpapalang walang hanggang matatanggap natin, ay makukuha natin. Amin po. So dapat isang bagay lang, huwag nating siyang kalimutan. Amin po. Ito yung dahilan kung bakit si Jesus napunta dito sa lupa, para pahirapan siya, para hindi na tayo maging mahirap, para maging masagana tayo, para susunod tayo sa Kanya na walang sakit, at susunod tayo sa Kanya na malakas. Amin po. Kaya napakagandang isipin pa rin, napakaganda pa rin na patuloy natin siyang alalahanin, patuloy natin siyang pinapasalamatan. Amin po. Hindi lang yung pagdating ng ganitong buwan, ng Pasko, naalala natin ang Panginoon, mali po. Everyday ng buhay natin. Hanggat andito tayo sa mundong ito, inaalala natin yung kabutihan ng Panginoong Sus. Amin po. So, yun lamang po yung may share ko po sa inyo. At Merry Christmas po and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Ang pagpapala po ang dumaloy po sa buhay po natin at sa pamilya at sa ministry po natin. Amin po. Manalangin po tayong lahat. Yuko po tayo po ay manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Sa kabila ng kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Wala kang katulad, Panginoon,
at patuloy na ikaw yung may taas, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Sa ilang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So ayun po, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Muli po, Merry Christmas and Advance Happy New Year po. God bless po. Ingat po tayong lahat.